Ayan na, mag-year-end audit at income tax filing na naman next year. Na need for improvement. Ayun nga yung kagandahan sa auditor kasi a-advisean ka pa niya. Ang goal ng audited FS is una, ma-increase yung credibility ng company. Yan. So, welcome to Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kung naghahanap kayo ng solusyon sa mga financial challenges na hinaharap ng negosyo ninyo, nandito kami. Makinig, manood as we dive into a specific financial issue, one podcast at a time. You can get answers to mind-boggling finance questions and advice from One CFO's financial experts. Sa dami ng mga negosyante na nakausap nila at natulungan, maraming impormasyon ang maibabahagi nila tungkol sa finance, bookkeeping, tax at iba pa. Welcome to Kwentuhan, brought to you by One CFO, your partner in growth. Good day, everyone. I am Jay Olos, founder and CEO of One CFO, and welcome to the episode 11 of Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kasama ko dito sa podcast na ito muli ang aking mga kakwentuhan, sina Boss Limuel Cornejo at Boss Joboy Del Rosario. Kumusta kayo, mga boss? Ayos naman, boss. ako ayos lang din ako, boss. Medyo malamig na ngayon. Oo, ako nga, inuubo-ubo ako eh. So, natamaan ako ng flu eh. Pabago-bagong panahon recently. Grabe. Anyway, mga boss, November na. So, ano ibig sabihin noon? Kunting tulog na lang at magbabagong taon na naman, Pasko at bagong taon, no? So, para sa ating mga boss na mga negosyante, ano bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, mga boss, ayan na, mag-year-end audit at income tax filing na naman next year, no? Lalo na pagdating ng April 15. Kaya dito sa episode natin na to, mga boss, no, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung year-end audit or tinatawag minsan na external audit or financial statement audit at paano ba mag-prepare dapat dito yung mga listeners at watchers natin ng mga negosyante. Ano ba yung mga requirements ng audit? Ano mangyayari kung di ka ma-audit at hindi ka makapag-submit ng ITR sa April 15? Pero bago yan, mga boss, para sa ating mga boss ng mga viewers and listener, pa-like po and pa-subscribe ng video na ito para syempre ma-recommend ni YouTube yung algorithm. And para mas marami pa tayong ma-reach out at matulungan na mga negosyante, mga boss. Oh, tama yan, tama yan. So, like and subscribe na po kayo, mga boss. Okay. First question ko, siguro kay Boss Joboy to, no? So, Boss Joboy, ano nga ba ang year-end audit or minsan tinatawag na external audit, financial statement audit, at bakit big deal ito pagpatak ng January pa lang, no? Kada taon yan, hanggang sa mag-April 15 tax filing. Yun, para sa akin, boss, yung external audit. So, ang kadalasang iniisip ng tao pag naririnig nila ng external audit is ITR. So, yan. Parang normally, pag natatanong ko yung mga tao or nakakausap ko sila, kailangan daw nila ng audit para makapagpasa ng ITR. Yan. So, ano ba yung year-end audit? So, dito sa year-end audit, parang ang nangyayari is si company, sila yung nagpe-prepare ng financial statements. Yan. So, para malaman natin kung tama or may mali doon sa financial statement na prepare ng management or ng company. So, dito papasok si auditor. Yan. So, sila yung nag-check kung tama ba or presented fairly, maiwasan yung mga mistake or correction doon sa financial statements. Anong reason? Kasi ang goal ng audited FS is una, ma-increase yung credibility ng company. Yan. So, kasi kung maglalagay lang tayo ng kung ano-ano sa financial statement natin, so paano siya malalaman ng mga external parties kung tama yung mga nandun? Yan. So, doon pumapasok sila auditor kasi third party sila, external parties sila. So, ang goal nila is i-present ng tama yung financial statement based doon sa mga documents na ma-audit nila. Ang next is isa ring goal ng audit is ma-detect yung mga fraud. Yan. So, sa company. So, if may mga fraud na syempre gusto rin ng management malaman yun. Mamaya kasi hindi lang sila aware pero meron ng fraud na nangyayari sa loob ng company. Tapos, siguro isa rin sa goal is makapag-expand. Yan. So, kung maganda kasi yung credibility ng company, mas madali silang makakalapit sa mga investor or mga yung nagpapaloan. Yan, sa mga lender. Yan. Ayun, boss. Yun yung sa akin. Tama yun, Boss Jobs. Thank you so much. Dagdagan ko lang siguro, no? Requirement po kasi ng batas natin mismo na mag-file ng audited financial statements na kalakip din ng ITR if ever, no? So, but of course,
I think naalala ko lang no sa SEC ang nag-govern dito is yung SRC Rule 68 no. So doon nakalista lahat ng mga financial reporting requirements, yung framework mismo, mga ganyan. Pero pagdating naman dito sa ITR, yung binabanggit ni Boss Joboy, nasa tax law talaga yan. No? So, importante na malaman po natin yan. Nasa batas yan. Actually po, ang non-filing or hindi mo siya tax evasion, pero may penalty ka kapag hindi mo na-meet yung submission, yung filing requirements. No? So, may mga workaround naman dyan. I-discuss natin yon maya-maya. So, yun. Thank you so much, Boss Joboy. Follow-up question lang, Boss Joboy. Lahat ba ng companies o merong bibinigay na threshold para masubject ka sa audit? Dati, ang basis para mag-file ka ng audit FS para sa mga corporation, sige, sama na natin yung mga individual. So, dati pag individual, kapag ang sales mo is 150,000 quarterly or 600,000 yearly, yan. So, kailangan mo na mag-file ng audited FS sa mga individual. Yan. So, binago na siya nung train law. Ang naging ceiling na is 3 million. So, kung ang annual income mo, annual sales mo is below 3 million, okay lang na hindi ka muna mag-file ng audited FS. Or yung ITR mo, okay lang na walang attachment ng audit report or audited FS. Yan. So, pag corporation naman, dati, ganun din, nasa 150,000 na sales quarterly, tapos 600,000 annual. Yan. So, ganyan yung reason. Or kapag yung capital mo is more than 100,000 or 50,000. Yan. So, kailangan ka na file ng audited FS. Yan. So, nabago na din siya for corporation. So, kung ang sales mo ay below 600,000, pwede ka na mag-file ng treasurer certificate kapalit nung audit opinion. Yan. So, Parang ano yun letting the SEC and the BR know na, hey, hindi pa ako subject sa audit, no? yeah, yes, boss. So, May then, isa tayong kliyenteng ganun, di ba, nung nakaraan? Hindi sila nag-file tayo nag-pa-audit. ng treasurer certificate. So, yung above doon, required na sila mag-file ng audited FS. Thank you, Boss Jobs. So, Boss Lim, ikaw, baka may tanong ka. May question lang ako, boss, no? Curious lang ako. Sa Big Four ba, boss? Normally, kailan nagsisimula yung audit? By the way, sige. Naalala ko tuloy yung aking mga Big 4 days. So, shout out po sa mga batchmate ko sa KPMG tsaka PwC. So, sa mga naging boss ko dyan, mga kaibigan natin dyan. Actually, boss, depende. Kasi minsan, maraming kumpanya na kliyente kami noon doon ng mga calendar year end. Meron ding mga fiscal year end. So, pag-usapan natin kasi calendar year end yung topic natin ngayon. No? Usually kapag bagong kliyente, tapos medyo sizable yung company, malaki. Pag mga Big Four kasi malalaki mga ino-audit nitong mga to, no? Mga multinationals. Nag-start na ang audit actually. Ito mga ganitong panahon. October, November, December. Yan yung tinatawag namin interim audit, no? Or pag November hard close. Ibig sabihin nun, i-audit na namin yung kaya naming ma-audit from say January to September. Para pagdating ng pagpatak ng January or 2024 halimbawa or February 2024, yung the last 3 months or 2 months na lang towards year end, yung isa-subject namin for audit. No? So, sa interim, sabi nga, nag-i-start ng mga September, October, ganyan. Tinatest na namin dito yung entity level controls and also yung mga process level controls, kung mapapag-relayan ba namin, kung controls approach kami. Or, para also to determine, ito medyo technical para sa mga listeners natin mag-CPA board. Ito yung application ng audit theory. Para ma-determine namin yung magiging nature, timing, and extent of the audit procedures come year-end. So kung halimbawa, medyo makakapag-rely naman kami sa controls ng company, so pwedeng less substantive procedures kami pagdating sa year-end, meaning to say yung year-end audit procedures. Pero pag upon testing namin during the interim period, say January to September, nakita namin na hindi masyadong reliable yung control process and the policies and procedures ng company, kasi may pervasive impact at significant impact yan sa financials yung nagre-result din sa misstatements, no? So, ang gagawin namin, i-buy namin yung nature, timing, and also yung extent ng year-end audit procedure. So, posible na mas madami kaming substantive audit procedures na gagawin as compared sa control procedures. Kasi nga, hindi na kami makakapag-rely in a way dun sa controls. So, yan, marami na nag-i-start actually ngayon ng mga planning nila, interim testing, or interim audit, hard close audit, mga ganon. Pero ang bultuhan talaga, ang buhos talaga ng mga yan is mga yan, January, February, March. Okay?
Kaya ang ma-advise ko po, lalo na sa mga, yung mga kliyente natin, tsaka yung mga magiging kliyente pa natin, lalo yung mga listeners din natin na sumusubaybay sa atin. Actually, ito po yung period, itong Q4, yung period na dapat nag-e-engage na kayo, naghahanap na kayo ng auditor, nagsisik na kayo ng audit proposal. Bakit po? Siyempre, ang audit po is very labor-intensive. Service business po yan, is professional services yan. Pinaplat na po ng mga auditor yung mga magiging fieldwork nila by next year. So, kung next year nyo pa lang po kayo magpaplano at mag-reach out sa auditor, baka hindi na nila kayo tanggapin. So, dapat ngayon pa lang preparation, yung planning ngayon pa lang, I definitely say, I spent almost 7 years po as an external auditor. So, this is really coming from experience po. So, yun. Okay, ako naman mga boss, sa mga experience nyo, no, lalo na sa mga small, mid-sized companies, ano ba yung kadalasang na-encounter nilang problem kapag nandiyan na yung auditor? I mean, prepared ba sila? Kung hindi sila prepared, nasaan kadalasan yung problema? Ako boss, siguro in a ano no, in a reality check tayo no. So kasi sa SME boss, maraming although meron naman na nagpapa-audit talaga. Pero in reality kasi more on ano lang checking of compliance. So more on kailangan yung mga na file na returns is matching dun sa ni-report. Parang ganun. Yung audit, merong iba, marami naman nagpapa-audit. Pero meron din kasing, alam mo na yon parang notary public na lang ang audit. So, Pirma lang, pirma pipirmahan lang. lang, Pipikit na lang, pipirmahan lang. tapos pipirma. Oo, Naku, parang kung kayo ganun. mag-engage ng ganun, mahirap yun. So, pero yung sa mga nagpapa-audit, definitely boss, ang nagiging problema dyan is hindi sila prepared. Kasi hindi nila alam kung ano yung hihingi ng auditor eh. And meron silang feeling of fear. Lalo na yung mga taong staff sa loob mismo. Kasi feeling nila, hinahanapan sila ng mali. And pag nalaman yung maling yon, malalaman ng mga boss nila. Kaya natatakot. So, imbis na mag-cooperate yung mga staff, ang ginagawa nila, nagiging hindi sila masyadong cooperative doon sa mga auditor. Kasi parang pagdating sa documents, imbis na smooth flowing lang yung pagbibigay, medyo kinakabahan sila. So, yung iba nagfi-filter, kung paano nila gagawin yon, meron silang discarding ganun. Pero yun nga, at the end of the day, yung audit kasi hindi naman siya design para hanapan ka ng mali. Actually, ire-recommendan ka pa nga niyan kung anong tama mong gagawin. So, yun sana yung fear na mawala dun sa mga staff na pag na-audit sila as if parang, alam mo yun, parang nasa ano sila, panel na interview, ganun yung pakiramdam nila na pag nakita yung something na error nila, patay sila dun sa boss nila. So, ayun yung mga napansin ko, boss, pagdating sa mga SME. Actually, yun nga siguro I want to use this podcast to clarify yung misconception na yon. Na pag in-audit ang kumpanya, hinahanapan ng butas yung mga nandoon sa finance and accounting team ng kumpanya. Hindi po ganoon, no? So, ang audit po, hindi naman siya, unless talagang forensic audit yan or fraud audit yan, na yun ang objective. Pero kung financial statement audit, external audit lang, specific for that calendar year or fiscal year, hindi po kayo hinahanapan ng butas noon. Talagang nag-audit lang talaga yung mga companies, yung mga auditors for that, but not necessarily na hahanapan kayo ng mali, no? So, yun, nararamdaman ko yun yung auditor pa ako, medyo parang hindi open minsan yung accountant or yung visor or yung finance manager. Kasi either natatakot sila or ano. Pero hindi po yun talagang doon. Boss Jobs, baka may madagdag ka, boss. Sa akin boss, normally yung mga isa pang problema ng mga SMEs na nakikita ko is halos karamihan walang bank recon eh. Yan. So, yung bank ng company nagagamit nila sa ibang purpose. Yan. So, although, yun nga, 'di ba? Extension ng pitaka nila, boss, ganun. Parang ganun, boss. Yan. So, chine-check yan kasi 'di ba, pag nag-audit. So, kailangan ibangga yung records mo doon sa bank. So, kung walang bank record, mag-i-start ka ulit, mahihirapan si auditor. So, matatagalan kayo. Yan. So, yun yung parang madalas na nakikita kong problema kapag nag-start na ng audit. Copy, boss, copy. So, kadalasan kasi, yung nga nabanggit ni Boss Lim kanina, binabangga yung the way ng ino-audit talaga, lalo na kapag maliliit na companies. And I cannot blame those auditors naman kasi maliit lang din naman yung fee nila, no? So, binabangga na lang yung mga na-file na tax returns doon sa libro, tapos yun yung isa-summarize, tapos at least in-audit naman talaga din nila, no, by may ensuring na properly complied with ng kumpanya yung mga dapat na i-comply niya.
no? So hinihingi ni auditor halos lahat ng mga pre-final na tax returns. So pero hindi naman sila BIR mga boss, di ba? Pero bakit kaya nila tinitingnan pang gano'n? Meron bang requirement or lumalabas ba sa FS na kailangan may batas ba na or regulation ba na kailangan naka-disclose doon? Ito yung mga final nilang VAT, ito yung mga ano. So ano masasabi niyo mga boss? Para lang ma-clarify din natin sa mga listeners kung bakit natin hinihingi yung mga gano'n, no? Okay, boss. Yung actually yung mga filed returns kasi natin sa BIR, no, yung mga VAT, yung withholding taxes, technically makakakuha ka talaga ng ano diyan ng idea. Like for example, yung VAT, ah ang ang isa sa mga nilalagay mo diyan yung mga sales mo, no? So yung sales mo, kumbaga, pag hiningi mo yung returns nila, pag sinamarize mo yung VAT returns na yun, malalaman mo yung sales nila for the whole year. And makikita mo rin, pag binangga mo sila dun sa libro na meron sila, makikita mo kung may inconsistency. Doon pa lang, for example, merong sa final nilang tax return is 5 million. Tapos pagdating sa reports nila sa libro, 4 million. So may variance na agad. So yun, magkaka-idea ka bakit ganito, pwede mo nang kausapin yung owner or kung sino man yung accountant, bakit parang may mga variance. It's para tutulungan din sila. Kasi ayun nga, nabanggit mga boss, no? Yung fear na akala mo hinahanapan ka ng mali. Actually, hindi eh. Pag nakitang merong parang practice na need for improvement, ayun nga yung kagandahan sa auditor eh. Kasi a-advisean ka pa niya na next time, ito yung pwede mong workaround, pwedeng ito yung gawin mo, which is hindi naman naiiwasan sa finance department na nagkakaroon ng mali yan eh. Ayun nga yung purpose ng audit na at least yung mga na-overlook mo. Kasi pag ikaw gumagawa, kahit ako, pag ako gumagawa, hindi ko na nakikita yung mga mali ko eh. Unless someone will check it for me. So, ganun din yung parang concept niya. Balik tayo sa tax return, boss, no? So, kasi pagka malayo agad yung mga variances ng mga nire-report sa BIR versus doon sa libro, baka mag-question ng tax problem sa'yo in the future. Yung mga Ayun, boss. deficiencies, di ba? Yes, Yung boss. mababangga. Okay. Sige. Siguro boss, for the next, I don't know, mga 30 minutes, no, let's discuss naman yung mga specific tips. Kasi I'm sure yung mga boss nating mga negosyante na nakikinig ngayon at nanonood, curious sila kung paano ba magpe-prepare talaga sa audit on a per account. When you say per account, sa financial statements po kasi natin, syempre meron kang income statement, meron kang balance sheet. So, paano ba in-audit nila yung mga numero na yon? Ang ginagawa po nila kadalasan dyan is ng mga auditor is gagawa sila ng tinatawag na audit program. Per account po yan, yung audit program. And also yung audit working papers na doon nakasulat yung mga analysis nila, mga resulta ng mga audit procedures nila doon sa pagtitest ng mga accounts na yon. Example po ng accounts, punta tayong balance sheet muna, no? Yung cash, accounts receivable, inventory, prepayments, isa-isa pong in-audit yan. Property, plant, and equipment, ano pa ba, mga other non-current assets, investments, isa-isang in-audit siya ni auditor. No? So, ganun. Sa income statement, ganun din. So, mapapansin niyo naghihingi ng sample ng mga operating expenses, mga invoices, billings, mga Meralco bills ninyo, o kaya kung meron kayong interest expense dahil meron kayong loan galing sa bangko, hinihingi ni auditor yung loan agreement. Tapos sinitrace niya yung magkano yung principal, kasi re-recalculate niya yung interest expense kung bumabangga ba doon sa nasa libro ninyo. So, mas lalo sa sales, no? So, sa sales, syempre, yan naman ang kumbaga, pinaka-importante sa negosyo, magkaroon ka ng benta. So, kung hindi doble, minsan triple pa yung audit na emphasis na ginagawa nila auditor dyan. Kasi, ang tawag dito, there's always that they're thinking, professional skepticism, na itong sales, so, minsan, subject ito sa misstatement, no? Because ito yung pinanggagalingan ng pera ng kumpanya. So, kung halimbawa, may pressure pala doon sa company to deliver for that year, say, 2x sales growth. Iti-test talaga nila kung na-hit na yung 2x, pero totoo ba yung mga naka-record na benta o hindi. Meron naman mga kumpanya na nag-under-declare ng sales. So, iti-test pa rin ni auditor yun kung tama ba yung ang tawag dito, report ninyo ng sales, no? So, kaya yun, minsan binabangga rin kasi ni CBIR po, nagre-rely din yan sa audited FS. So, kung ano po yung dineclare ninyo, halimbawa, sales doon sa mga VAT returns na final ninyo for this year, ibabangga nyo yun. Yung magkano yung total sales nito ni Company A? 100,000 pala. Ngayon, doon sa VAT returns, pero ang nakalagay ngayon sa FS niya, 200,000. So, ibig sabihin, nag-under-declare siya sa akin ng by 100,000.
Yun, doon kayo makaka-receive ng love letter kay BIR ngayon. Meron kayong parang parang notice, no? Hindi pa naman parang to explain lang bakit nagkaroon ng discrepancy. It can be a LOA, it can be no? So we don't know. So pwede mag-trigger yun ng BIR audit. Kaya importante po talaga na ma-audit kayo. Ayan. So punta tayo mga boss dun sa per account. Unahin natin, of course, cash. So, ako muna mauna, no, mga boss. So, since cash, napakadali lang naman nito. Dalawa lang naman ng cash mo eh. Isang cash na nasa bangko, isang cash na nasa sa'yo, nasa kumpanya mo. Either nasa petty cash mo yan or cash on hand mo yan. Ang pagbangko, definitely, dapat, ang pag-prepare po sa audit ng cash, dapat meron kang, nasa iyo lahat yung bank statement mo every month, no? Hihingin ni auditor yan. Lalo na yung pinaka-year-end balance mo. Tapos, maggagawa rin sila ng cash confirmation procedure. So gagawa sila bibigyan ka ng template, lalagay mo sa letterhead mo, pipirmahan mo, notifying yung bangko na, hey, bangko, in-audit ako ngayon ni Auditor A, pakilista sa kanya kung ano yung mga accounts na meron ako sa iyo diyan at magkano yung mga balanse. I-reply mo na diretso kay auditor itong magiging confirmation reply mo. So si auditor, dahil external evidence yun, pag nakuha niya na yung direct confirmation from the banko, ibabangga niya yun ngayon sa magkano yung nasa libro mo. Pag may discrepancy, ayun na, ipapareconcile niya sa iyo, tatanungin ka na niya doon. So, pag petty cash naman, normally, of course, yung petty cash custodian, dapat nagpe-petty cash count yan. So, kung magkano yung actual cash balance ng petty cash as of that reporting date, say December 31, 2023, then kailangan yun yung lalabas doon sa balance sheet, doon sa libro. Kung may discrepancy, bawa, hindi pa pala na-record yung mga expenses, ayun, i-adjust mo ngayon yun. Pwedeng ipasok mo yan as client adjusting journal entries or KAHE kung material. Pero kung hindi naman, usually certification lang yan by the petty cash custodian, hinihingi ni auditor na nag-establish ng balance na ganun. Similar thing din pag cash on hand. So, pareho lang. How about naman sa, I don't know, boss, mga boss, free-flowing discussion na to. Accounts receivable. Sino gustong sumagot? Boss, ako naman dyan. Sige. Sige. Yan. So, sa accounts receivable, yun nga, sabi ni Boss Jay, meron tayong mga ginagawang audit program or confirmation. So, katulad ng ginagawa sa cash, nagko-confirm ng balance sa bangko. So, ganun din yung normaling ginagawa sa accounts receivable. Yan. So, gagawa si auditor ng template, tapos papalagay niya yung letterhead ni company, tapos papadala sa mga client. Sa mga client or customer. Tapos, ang goal nun is to confirm kung magkano pa yung utang nila kay company as of December 31 ng taon. Yan. So, kapag nag-reply na yon, same way nung ginawa ni Boss Jay, ibabangga mo din siya doon sa naka-record sa financial statements. Yan. So, kung yung accounts receivable doon sa financial statement, then yung sa confirmation is hindi bangga. So, yun, kailangan mag-reconcile para mas malaman natin kung sino yung tama. Pero normally kasi kapag ganitong audit, ang laging pinaniniwalaan is si external party kasi wala naman silang reason para magsinungaling or maliin yung report na ibinibigay nila. Yan. So, yun yung sa accounts receivable. Tapos, sa accounts receivable kasi, under din dyan yung mga advances to employees, advances to stockholders. Yan. So, for example, nag-cash advance si employees. Yan. So, yun. So, kailangan din i-check yun. Minsan, ang ginagawa ni auditor is humihingi na lang siya ng schedule, yung balances. So, kung kani-kanino may utang. Yan. So, ganun din sa mga stockholders. Kung sa companies may in advance si stockholders kay company. So, pwede magbigay ng schedule. Or kung loan naman yung nangyari kay stockholder, kailangan ng agreement. So, yun yung kailangan ibigay kay auditor para ma-check niya yung mga balance and masundan niya yung schedule or kung may amortization ng payment. Ayun. Okay. Siguro boss, yung sunod natin yung inventory. So, sa inventory naman boss, itong account kasing to, para dun sa mga nanonood po sa atin, no? Meron pong inventory list din na pinasabit kay BIR. So, normally po, dapat magka-count ka yung year end mo. Kunwari, fiscal year ka, kung kailan yung fiscal year end mo, and kung calendar year end ka naman, which is yung December 31, yung mga inventory mo doon, dapat binilang mo. Sa audit boss, minsan may engagement na may yung tao magbibilang tapos may kasamang auditor na tinitingnan yung binibilang na inventory. May mga ganong case. May mga case naman na pag okay yung control and medyo matagal-tagal na siyang ino-audit, nagre-rely minsan sila dun sa inventory list na sinasambit nung kliyente dun sa BIR. Again po, baka kasi yung mga negosyo na may inventory, meron pong deadline yan na yearly kay BIR, inventory list po. So, normally yan, pag calendar year ka, ang deadline yan is January 30th na submission. So, yun yung sa inventory, boss.
Okay, thank you, Boss Lim. Ako naman, dagdag ko naman yung sa PPE, Property, Plant, and Equipment, pati na yung related depreciation. So, itong mga property, plant, and equipment, or minsan tinatawag na fixed assets, mga malakihang expenditures, o CAPEX, no? Capitalizable expenditures. Kaya kadalasan ino-audit talaga to ng mga auditor. So, paano ba mag-audit ng PPE? At paano mag-prepare sa auditor, no? Pag nag-audit sila ng PPE? Simple lang, kailangan i-update nyo yung inyong fixed asset register or yung PPE list ninyo na kailangan yung mga additions, mga purchases nyo during the year at also yung mga disposals. When we say disposals, either ni-write off or binenta na yung certain items ng PPE ninyo. Kailangan nakalista ng maayos kasi ang magiging tirada dyan ni auditor, magte-test sila ng mga transactions to get comfort na yung ending balance ng property, plant, and equipment ninyo is okay. So magsasample sila niyan ng mga binili ninyong PPE items during the year. Yan. Hingin nila sa inyo yung PO, yung invoice, yung DR, babangga nila yan. No? Depende na sa kanila, audit judgment na nila kung ano yung mga samples na hihingin nila. So, ayun. Ngayon, pagdating naman doon sa depreciation, kasi syempre PPE minus accumulated depreciation, yun yung parang net book value, di ba? So, tinetest din nila yon kasi alam nila na pag bumili ka ng isang PPE item, per your accounting policy, dapat may useful life yan. No? So, magre-recalculate sila ngayon. No? So, meron silang parang recomputation na ginagawa. Kung yung magiging mako-compute ba nilang depreciation, accumulated depreciation as of that year end, and the related depreciation expense for that period ended or year ended is bangga doon sa na-recognize mo or nire-report mo sa iyong P&L, no? Kung depreciation expense at balance sheet naman kung yung accumulated depreciation. So, kadalasan may tinatawag tayong lapsing schedule na hinihingi ng mga auditor din together with the fixed asset listing. Tapos mapapansin nyo po sa mga audited financial statements, laging may disclosure about property, plant, and equipment. Ito yung mga additions, disposals, retirements, write-offs, arriving doon sa net book value for comparative 2 years yun, yung prior year and yung year just ended. Tapos may mga certain descriptions pa, particularly sa mga significant movements sa PPE, kung ano yung ginawa, ano yung nangyari. Halimbawa, meron ba mga retirement significantly na nangyari or significant bulk purchases or whatsoever on that specific item. So, ayun. Ito, favorite to ng marami. Mga humahabol sa April 15, yung mga 2307. So, Boss Jobs, ano naman tong withholding tax assets? Paano mag-prepare? And so normally yung yung tinatawag natin na creditable withholding tax, lagi namin sinasabi sa client na importante yung papel na yun, yung nabanggit ni Boss Jay na 2307. Kasi maraming client na parang hindi nila sineseryoso or binabaliwala nila yung 2307. Ang nangyari is basta nakakolekta sila sa client or customer, okay na sila doon. So, kasi 'di ba si client or customer nagbabawas sila ng withholding niyan. So, parang hindi nila binibigyan ng importansya na makuha yung 2307. Yun. So, lagi namin sinasabi na yung 2307 na yan, parang cash yan. So, kasi pagdating ng annual ITR or quarterly ITR, magagamit mo siya as tax credit. So, pambawas sa income tax mo. Yan. So, normally, kapag gusto mong i-check yung creditable withholding tax asset, kailangan mo lang tingnan yung sales. Yan. So, dun sa sales report mo or recording mo ng sales, since nagkaaroon ka naman ng summary or recon, makikita mo doon kung magkano yun na yung withholding tax niyan. So after nun, kapag meron ka na summary, pwede mo na siyang ibangga sa mga hard copies. Yan. So yung 2307 kasi sinasubmit siya kay BIR. So kailangan talaga yung hard copies. Yan. So kung hindi mo wala kang copy ng hard copies, hindi mo siya pwedeng i-claim. So kasi pwede mo siyang i-claim pero eventually madi-disallow siya since wala kang hard copy kapag pinresent mo na kay BIR yung mga documents mo. Yan. Tapos, meron namang nangyayari is tumatalo ng taon. Yan. So, maraming na rin kaming na-experience na ganito. Since sabi nila, nag-issue kami ng OR ng January 2024. Pero yung 2307 na binigay sa amin is 2023. Pwede pa ba namin siya magamit? Yan. So, nangyayari kasi yun is nagkakaroon ng timing difference. So, si client mo, kinilay niya yung expense ng 2023, pero ikaw, i-claim mo yung sales mo ng 2024 kasi since doon ka lang nag-issue ng OR. So, merong parang timing difference niyan. So, ang ina-advise namin, i-claim na lang yan ng 2023 kasi pagdating ng 2024, hindi niya na makiklaim yun, yung 2307 na yun.
kasi valid lang yung 2007 for that year. Yan. So, pagka ganoon nangyari sa audit, ina-explain na lang kay BIR. Yan. So, ayun. Ayun lang, boss. Thank you, Boss Jobs. Boss Lim, ito naman, curious lang ako. Yung mga notes, payable, advances, paano naman magpe-prepare dito sa mga ganito? Lalo na kapag uso yan sa mga startup clients natin, boss, may mga convertible note, may mga safe note, or kaya may mga advances to and from shareholders or related parties. Ano Yes, bang boss. kadalasang hinihingi ni auditor pag ganyan? Ito kasi boss, medyo yung amount nito is material in nature, no? Medyo malalaking amount. So, and yung pag, pag pagbabayad dito dahil na utang to, normally minsan long term yan. So, itong mga to boss, normally yan hinihinga niya ng contract. Kasi syempre, hindi ka naman magkakaroon agad ng utang na ganyang kalaki nang biglang dumating yan ng walang kontrata. Wala namang mag-engage sa'yo. When it comes naman dun sa internal part, yung mga advances from shareholder, ang ginagawa dyan boss, tinitignan yung board of naghang ako. Board reso, board Board reso. reso. Yung mga board reso, syempre na-discuss yan, no, na magkakaroon ng advances and so on and so forth, lalo na kung material in nature. Tapos, ano pa ba? Tinitingnan din boss kung itong mga notes payable or advances na to, nabayaran yung dapat bayaran na DST. Kasi itong mga ganitong amount na to na under contract na loans in nature, normally yan subject yan sa DST boss. So dapat may accrual din pala ng DST, no? Yes, Kapag may boss. ni-report kang ganito, no? So hopefully nabayaran po ninyo yung mga DST ng mga either kayo yung umutang or kayo yung nagpautang. Depende ngayon sa usapan niyo sino magbabayad ng DST. Pero sa mata kasi ni BIR, as long as may nakikita siyang actually wala kang lusot kay DST, no? Utang man yan or equity, you have to pay DST eh. Yes. So ganun talaga eh. Okay. Anyway, thank you so much, Boss Lim. Boss Jobs, ito, since nabanggit mo Boss Jobs kanina, accounts receivable. Punta tayo dun sa other side of the coin, si accounts payable naman. Paano naman to mag-prepare, Boss Job, sa accounts payable? Yun. So, boss, parang ano kasi siya eh. Parang counterpart siya ng receivable. So, yung payables naman. So, dito, ang ino-audit naman is yung utang ni company. So, kung ako yung company, syempre, i-declare ko mas maliit na utang mas okay. Yan. So, normally, ganun yung nangyayari. Para gumanda yung itsura ng financial statements. Syempre, kapag gusto mo mangutang, kapag malaki na yung utang mo, possible, ma-decline ka sa bank. Yan. So, kaya dito, importante yung confirmation ng mga auditor. Yan. So, katulad kanina sa receivable, si auditor, gumagawa sila ng template, binibigay nila kay client, pinapadala nila sa mga supplier. Yan. So, doon, i-confirm nila magkano yung utang naman ni company sa kanila as of December 31, nung taon na yun. Yan. So, kapag nakuha na ni auditor yung confirmation, tapos ibinangga doon sa report ni client or doon sa pinresent ni client sa financial statements. So, pag hindi bangga, doon magkakaroon ulit ng reconciliation. Ang mahirap lang dito, boss, is kapag si supplier is hindi nag-reply. Yan. So, Which is kadalasan, yan yung nangyayari kasi nga naman, di ba? Pero isip ko kasi kung accounts payable, receivable yun nung pinag-confirman eh. So, dapat mas mag-reply nga siya eh, di ba? Anyway, pero just to dagdagan ko lang, Boss Jobs, no, may mga alternative procedures naman na tinatawag sa confirmation. So, shout out po sa mga nagre-review sa CPA board. Ito po yung alternative procedure. Magte-test sila ng subsequent payments. So, can you elaborate yung Boss Jobs, yung test ng subsequent payments to determine kung meron silang unrecorded AP as a year end? Yan. So, normally boss, pwede kasi tayo humingi ng schedule o yung list ng utang sa mga supplier. Tapos, pwede natin ibangga doon yung parang recent payment nila. So, kapag ito, kapag yun, nakita nila na paid na, so possible, paid na rin yung mga previous. Kasi normally hindi naman papayag si supplier na bayaran mo yung latest na utang tapos pabayaran mo yung mga previous. Ayun, so Tsaka ang maganda kasi doon sa test of subsequent payments na audit procedure. Ibig sabihin po nun, bawa December 31, 2023 po yung in-audit sa inyo. Minsan hihingi ni auditor lahat ng payments ninyo sa mga vendors ninyo from January 1 as of January 1, 2024, halimbawa, hanggang doon sa date of field work nila. Ang gagawin nila sa mga listahan ng payments na ginawa ninyo, titingnan nila, alin pa dito sa binayaran nitong kliyente ko is pertaining sa invoice on 2023. Kasi may minsan nalilate lang ng pag-send ng invoice yung mga vendor eh. Pero dapat pala accounts payable na sila as of December 31, 2023. So yung completeness ng accounts payable is na-address din nung test of subsequent payments. Meron pa, bukod sa payments, syempre hindi naman lahat ng dapat titingnan mo din yung mga hindi pa bayad. Ang tawag naman namin doon is yung test of open invoices. When you say test of open, ito mga terms po to ng mga auditor, no? So, I'm sure yung mga auditor natin, ng mga listeners nakaka-relate. Hihingin nila
kung ano yung mga, syempre may listahan ka na ano yung sino-sino yung mga usual vendors nila, AP vendors yung mga yan, no? So, titingnan nila ngayon sa filing ng kliyente, alin ba hingi nila yung mga invoices na hindi pa bayad. And then, titingnan nila yon kung may mga invoices nga na pertaining sa, kung goods yon na-deliver na goods ng 2023. So, therefore, we need to establish na debit ka ng inventory, credit ka na ng accounts payable as of, parang adjustment yon as for that December 31, 2023. So, yung open invoices, test of subsequent payments, at pinakahuli, yung search for unrecorded liabilities. So basically, pag pinag-combine mo yung dalawang yun, in a way, you do the testing for or search for unrecorded liabilities. Kasi minsan subsequent events tinitingnan din para ma-establish na, hey, minsan kasi may mga ganun na huwag muna nating libro yung payable natin kay vendor C. Kasi laki, papangit yung balance sheet natin. Madalas, ang terms lang naman ng mga vendors, 30 days, 45 days, 60 days. Kung nag-audit sila ng March 31 o halos pa April na, malamang sa malamang nagbayad na yung kliyente nila, yung mga auditor na nagbayad na. So makikita ngayon ni auditor, may binayaran ka palang ganito. So mahuhuli, maisasama, ma-recognize yung AP pa rin. Ako naman, May tanong boss. ako, Sige, boss. boss. Go ahead. Kasi 'di ba kung hindi sumasagot sa email, pwede ba natin silang tawagan? Oo. Actually, mga boss, maraming audit failures, yung mga audit scandals before na kaya naging tighten yung halimbawa yung cash confirmation procedure. Pag hindi nagre-reply or yung mga tawagan nyo. Minsan nga ang ginagawa ng ibang mga auditors bukod sa na-receive nila yung confirmation reply, kasi madali lang pumunta sa recto nga naman, di ba? Gawa ka ng confirmation reply, send mo kay auditor. Minsan talagang tinatawagan nila na kayo po ba ito? Ito po ba yung ninyo? Para to verify lang, no? So doble, kumbaga yung comfort na kailangan ni auditor for that. So maraming mga audit scandals kasi na nakalusot, no? So hindi ko na babanggitin kung ano-ano yung mga yan, pero minsan sila lang din yung mga gumagawa ng mga fictitious confirmation repliers, mga ganun. So yun. Ako naman, mga boss, I'll share ko lang yung dito sa pension na tinatawag, no, retirement benefit obligation. So para po sa ating mga listeners, isa po ito sa malaki na especially kung ang company niyo is mga 5 years to pataas na yung no. So meron kasi tayong tinatawag na Republic Act 7641, which is also known as the Retirement Pay Law. So nire-require po nitong batas na to, Retirement Pay Law, yung mga kumpanya na mag-provide ng retirement benefits sa mga empleyado nila, particularly doon sa mga may at least 5 years na of service at mga those that are reaching 60 years old na. Kasi yan yung retirement age mostly dito sa Pilipinas, di ba? So ayun, so tinitingnan lang natin kung ng mga auditor kung talagang merong na-set up na accrual for the retirement under the retirement pay law requirement. Pero something to note, hindi naman po nire-require ng retirement pay law na mag-set up kayo ng retirement fund. Ang kailangan lang, sinasabi niya, may accrual kayo at kailangan bayaran ninyo yung retirement pay ng mga empleyado ninyo. Pero ang kadalasan ginagawa ng maraming kumpanya, kasi parang nila yun commitment, to show commitment to their employees at make sure na meron silang asset or meron silang cash na readily available pag may mga nagre-retire. Nagsiset up sila ng retirement fund, whether it's a defined contribution plan or a defined benefit plan. So, hindi ko na muna i-discuss kung ano yung pinagkaiba nun, medyo technical, pero yun po yun. Masakit po sa ulo tong retirement benefit obligation sa board exam, kaya ayoko na pong balikan yung board exam namin, pero ayun po siya. So, paano po mag-prepare nito? Halimbawa, meron po kayong retirement benefit plan. Kung defined contribution plan kayo, ilista nyo yung schedule ng mga contributions niyo doon sa plan. And also, you need to get a plan report, no? We need to say yung trustee, usually nagbibigay yan ng mga reports, ganyan. And then, tawag dito, usually naghihingi rin ng actuarial evaluation report, no? So, itong mga actuary po kasi, meron silang methodology na expertise kasi nila yan. Sila yung nakaka-measure kung yung plan assets ba ninyo, halimbawa, or yung accrual ninyo for retirement benefit plan is properly stated pa and nami-meet ba niya yung requirement ng retirement pay law din. So meron ding bago ngayon yung PERA, no, yung Personal Equity Retirement Account Act. So it was hindi pa siya super bago, 2008 pa to, no, pero hindi pa siya masyadong ina-adapt din kasi ng mga ibang mga companies. Pinaka mas prevalent pa rin talaga yung sa Retirement Pay Act, no, kasi yung PERA para tong savings plan no. So in-encourage nito yung mga Pilipino to save for our retirement. So makakapag-open ka ng special kind ng investment account known as a PERA account, no. So
Yung mga contributions doon is subject to maximum amount na may tax-free, tax benefit. At kaya pwede siyang i-invest into other investment options like stocks, bonds, mutual funds. So kadalasan itong mga account na to is nasa ano nito sa mga bangko. Nag-offer na sila ng mga ganyan. So, ayun. Sige, punta naman tayo sa ito madaling i-audit to, equity, Boss Jobs. So, paano ba mag-audit ng equity? Yan. So, ako boss, for me i-check ko muna yung previous year na equity. Tapos, i-compare ko yun sa naka-present ngayon sa financial statement for management this year. Yan. So, if may difference, so possible tumaas kasi hindi na mababa. So, kapag tumaas siya, ibig sabihin, nagkaroon ng additional capital contribution. So, after nun, so hahanapan ko sila ng parang agreement kung kani-kanino mapupunta yung additional shares kasi syempre sa company maraming stockholders. So kung kani-kanino yun para at least minsan nagkakaroon din ng minutes of meeting. So pwede din natin i-check doon. So yan. Tapos pwede rin natin i-check yung deposit slip or pwede rin natin i-check sa GIS kung updated na yung GIS niyan. So para maibangga natin yung actual balance ng equity sa financial statements tapos yun sa naka-declare sa GIS yan. So para lang sa mga listeners natin so dapat kung ano yung de-declare natin na equity sa financial statements, dapat yun din yung nasa ating sa GIS yan. So kasi yung GIS yun yung normally nagiging basis para i-check mo kung sino sila yung may-ari, kung magkano na yung contribution nila or yung equity nila dun sa company. Ayun, Thank you, Boss Jobs. Dagdagan ko, no, since nandito tayo sa capital section ng balance sheet, yung retained earnings naman. Ito, I'm sure makaka-relate yung mga iba nating mga kabaro dito ng mga accountants or finance people. Kasi kadalasan, yung mga hindi nagbabangga, no, minsan hindi nagbabangga yung beginning retained earnings nila doon sa last year's audited FS na lumalabas na retained earnings. Bakit? Kasi napa-finalize kasi mga boss ang FS kadalasan April, May, June, July o hanggang August yan. So, yung mga adjustments, posibleng hindi pa nila na-book. So, si auditor kasi nagtitest of beginning balances yan, particularly yung retained earnings. Doon nila na-identify kung may mga adjustments pa halimbawa from prior year's audit na hindi pa na-book ngayon. So, importante po yan na before po nyo ibulatlat yung libro ninyo sa mga auditor, make sure na bangga po yung retained earnings per prior year audited FS, tsaka yung beginning retained earnings ninyo na nasa inyong accounting system or even sa balance sheet ninyo. No? So, yun. So, yun lang. Tinitest lang ni auditor yun. Basta i-ensure nyo lang na lahat ng adjustments ni auditor from last year's audit na i-book na before nyo ibigay kay auditor. Otherwise, sasakit ang ulo at bangs po ninyo, kaka-reconcile lang yan, kaka-explain kay auditor bakit hindi bangga yung beginning balances. Ayun. Okay. Ito, punta tayo ng income statement. Boss Jobs, ito, gusto to ng lahat. Sales. And Boss Lim, you can add up dito, Boss Lim, sa sales, ha? Ayan. So sa sales naman boss, normally ang ginagawa namin, check namin muna yung mga sales invoice or sales report galing sa POS kung mga company. Yan. Tapos ibabangga namin siya doon sa sa declared sa financial statements. Tapos yun nga, yung nabanggit mo kanina, isa pa sa ginagawa namin is nire-request namin yung mga tax filing. So tapos doon sa nabanggit din nga ni Boss Lim kanina, since sa VAT returns naka-declare doon yung kung magkano yung sales ng company. So normally kasi minsan hindi sila bangga kung ano yung naka-declare sa financial statements versus doon sa nasa tax filing natin. Ang reason is, una, sa tax filing, normally cash basis to. So, kung kailan na-collect, tsaka sila nagbabayad ng VAT. So, doon nagkakaroon ng difference. Tapos, si financial statements naman, normally, ang gamit talaga dyan is accrual. So, para yung mga accrued income na isasama natin sa revenue. Ayan. So, ganun yung ginagawa namin normally, boss. Boss Lim, baka may madagdag ka pa? Wala boss, goods na ako dun sa nasabi ni mga Boss Jogoy. Siguro yung tatamaan nun, boss, ay yung next kong itatopic. Kasi, Oo. syempre, boss, yung sales, no, pag nakabenta ka, may nawala din sa'yo. Doon sa mga, doon sa mga inventory related. Kasi yung inventory related na negosyo, isa ito sa pinaka, specifically, yung maraming SKUs, no, yung marami silang different types of inventory. Nagkakaroon normally ng problem when it comes to this. Kasi ang daming tinatamaan. Siyempre, pag nakabenta ka, may mawawala sa'yo, which is yung inventory mo. Ayun naman ang magpo-form. Pag nabenta mo na siya, magiging cost of sales na siya. So, yung cost of sales na account, siyempre, i-check mo yan, yung sales. Para malaman mo kung ano yung basis ng cost of sales. Ang cost of sales kasi, iba-iba.
like for example, paano ba yung method mo? FIFO ka ba? Pag nakabenta ka ba, unahin mo yung FIFO or average ba? So, ayun yung aalamin mo muna sa company paano sila nagre-recognize ng cost of sales nila. Plus, yung mga attributable cost na ginagawa nilang inventoriable cost. So, yung mga medyo complicated na yung yung inventory nila, may mga system sila normally. So, yun, chine-check yun, nagkakaroon ng sampling, kung tama ba yung computation ng system and reliable ba. Doon sa mga medyo wala pang system, ito meron silang normally parang may master file yan eh. So syempre, test mo yung sales. Normally, magsasampling ka yung mga material in nature na sales. Tapos tignan mo yung mga nabenta doon. I-try mo doon, i-compare doon sa master file nung kliyente para masabi mo kung reliable ba yung nire-recognize na ng cost of sales. Kasi nga, hindi lang basta kung ano yung cost ng produkto. May mga inventoriable cost pa silang dinadagdag doon para hati-hatiin. So, yun yung sa cost of sales, boss. Ayun, dagdagan ko lang on sales and cost of sales. Importante rin kasi na mag-prepare yung mga negosyante nating mga boss, no? Na may ensure nila na yung proper yung cut-off ng pagre-recognize nila ng sales. Halimbawa, minsan kasi may mga, lalo pag yung last week of December, halos walang bakasyon yan eh, no? So minsan, may isang shipment sila, lumabas na sa warehouse nila, hindi pala na-receive nung, kumaga na-receive January na. So minsan kung ang terms nila is parang FOB mga ganyan, no. So kung halimbawa ang usapan nila is kapag hindi pa na-receive nung mismong customer, hindi pa dapat inventaryo ni customer yon. So kailangan ibabalik nila yon. Posible kasing paglabas sa gate, nag-recognize na sila na agad ng sales. So i-adjust nila yon, ibabalik nila yung inventaryo and then i-reverse nila yung sales. So usually ang mga auditor nagagawa sila ng sales cut-off procedure, audit procedure, na tinitingnan nila yung mga shipments or yung mga recognized sales subsequent to year-end. To tinitingnan nila, alin ba dito, baka meron ditong pertaining pala sa 2023 or December or basta yung ganung transactions. Pero ngayon lang kasi na-receive. Tignan yung magti-three-way matching sila, yung sales invoice, ng DR and also ng PO. So doon nila ma-determine yun. So yung bangga yun na maapektuhan din yung sales tsaka yung cost of sales lalo na kung trading or may inventaryo sila. Sa may mga experience ako mga boss ng auditor pa ako na yun nga yung cost of sales komplikado. Halimbawa may na-audit akong mining company somewhere in Visayas region. Calculated talaga nila kung magkano yung halaga nung namina nila na mga minerals. Tapos tawag ito merong kasing proseso sila. So meron silang specific costing. So dito papasok yung process costing na natutunan natin nung college and also nasa board exam, no. So nandun din yung calculation. Nung nag-audit din ako ng isang F&B na malaki, na multinational. So from the syrup, paghalo nung tubig dun sa soft drinks na yon, may specific staging din sila. So komplikado. So meron talagang kaya ite-test din ni auditor yon yung calculation na yon. So, yun, maraming depende siya sa industriya yung sales and cost of sales yun. Yan. Ngayon, punta naman tayo sa OPEX. So, ito, very open tayo dito kasi ang mga business models nag-iiba kung service-based ka or meron kang inventory kind of or trading business ka, halimbawa. Pero kadalasan, yung OPEX niyan, halos pare-pareho lang kasi may renta yan, merong pasweldo, meron ding mga insurance, mga ganyan. So, unahin ko muna boss, no. So siguro titirahin ko dito yung renta kasi kadalasan ito yung malaking expense line, no. Ngayon kasi under the revised IFRS nga, yung latest IFRS, nire-recognize na kasi natin yung right of use of asset. Hindi na siya basta-basta rent expense lang. Before, part siya ng OPEX or part siya ng before you arrive at EBITDA. Ngayon below EBITDA line na siya, no. Pero ang ginagawa pa rin ng mga auditor, so kailangan tayo mag-prepare dito, yung lease agreement. So doon pa rin naman doon sila magre-rely on that lease agreement. Ano yung nandoon sa kontrata, ano yung term, tapos doon sila magka-calculate ngayon ng tawag dito, yung amortization no, sa lease payments nila to recognize yung principal lease payments, right of use of asset, including the there's that so-called embedded na parang interest expense kasi, especially kung long-term yung leases nila. So hindi na masyadong magpapaka-technical ngayon, pero ganun po siya. So, Boss Lim, Boss Jobs, baka may naisip pa kayong major OPEX or operating expense at paano to magpe-prepare? Ako boss, yung salaries and wages. So ito, may mga nakikita tayo yung mga directly related sa operations. Ginagawa nilang cost of sales eh. And yung mga nasa admin naman, nandyan yan sa operating expenses. So nakahati.
So, yun, tinetest yun. Sino ba yung mga, bakit siya nasa cost of sales? Ito naman, bakit siya nasa operating expenses? Yun, normally, na-identify yung role kasi ng tao kung bakit siya napunta sa ganung category. Plus, isa din sa tinecheck dyan yung ALPALIS na sinasabit. Again, kay BIR, na every year din. So, para malaman kung tama ba yung withholding taxes, tama ba yung computation, yung mga government remittances related dun sa tao, kung tama ba yung computation, parang ganun, boss. Boss Opo, boss. Jobs. Ayan. So ako naman boss, doon naman ako sa part ng tinatawag nating representation and entertainment. Yan. So normally kasi na-abuse itong account natin. So for example, may binili ka na hindi naman siya normally business related. For example, kumain kayo sa labas. So dito natin siya binabato sa representation. Yan. So normally kasi kay BIR na audit, meron tong limitation. Yan. So kapag ang business mo is nasa service industry, yan. So 1% ng sales, yung pwede mong i-claim as representation. Pero kung ang business mo is nasa goods or retail or trading, yan. So 1/2 of 1% naman, yung pwede mong i-claim na representation expense. Ayun. Okay. Ako siguro last na lang before we move to the next audit item. Isa sa major OPEX line din kasi mga boss, lalo sa mga tech companies, ngayon yung heavy investments into mga IT expenses, mga IT tools and subscriptions. Yung iba kasi capitalizable, yung iba non-capitalizable. So medyo contentious tong area na to na taxation standpoint kasi most of the subscriptions online, no? So halimbawa sa Amazon, when you host your app, no, sa AWS, kumbaga the invoice is coming from Amazon itself, no, but you pay it using your credit card or it can be a wire transfer diretso. So ang importante po diyan dapat ipakita nyo sa auditor ninyo yung pinaka service agreement, no, basta yung mga parang kontrata and also yung mga invoices na nare-receive ninyo every month. For that. Kahit naka-charge yan sa credit card niyo, pag inopen niyo yung sa billing and invoicing part ng dashboard niyo dun sa platform na yon, mada-download niyo naman yung mga invoices. Minsan pinapadala pa sa inyo via email, di ba? So i-keep niyo po yon yung mga yon, no? So ayun. So though lagi may gray area dito, to be honest, maraming nagano na ay dapat ba may withholding tax o wala. So this is something that kailangan niyo i-discuss sa auditor niyo kasi it varies, no. I would say it varies, depende rin sa auditor judgment. May mga auditor that allows it, may mga auditor na talagang hindi, dapat mag-accrue ka ng withholding tax on that kasi otherwise hindi mo makiklaim yan as expense, mga gano'n, no. So depende po yan. So yun. Last item siguro, bukod po doon sa mga accounts, sa financial statements, meron din pong mga audit procedures na ginagawa sila auditor na nakaka-apekto kasi doon sa audit opinion nila na ibibigay sa financials ninyo. Ito po yung mga examples nito, yung mga legal confirmation procedures, CorpSec confirmation or corporate secretary confirmation letters, and also yung related party transactions and balances confirmation. Kasi lahat po ito, like legal, meron bang pending case, no? Kung meron, itatanungin yung legal counsel ninyo kung ano yung likelihood ng probability kung matatalo ba or mananalo sa case. So, pwede kasi mag-lead yun to an accrual of either additional loss from litigation pero mas more on loss yan kasi kumbaga meron din concept kasi na we don't count the chicks until the eggs hatch, kumbaga. So parang ganun. So dun sa CorpSec confirmation naman, this is basically on the completeness of the minutes of the meetings of the board kasi posible meron silang may mga hindi pa nare-record or magbibigay ng kulay dun sa mga na-audit nila sa mga ibang accounts, no. So yun, and also yung share transfer book din, may mga additional issuances ba ng shares, meron bang mga dividends din, no, doon sa board reso and core minutes of meetings makikita nila doon. Meron bang mga allocations ng retained earnings say for a planned capex for next year. Therefore, yung retained earnings will be some portion will not be available for declaration of dividends, yung mga ganun. And last but not least is related party transactions and balances. So required po kasi under financial reporting standards na yung mga related parties, pag sinabing related parties, i-lemonize po natin to. Ito po yung may-ari, mga shareholders, mga pamilya nila, affiliated companies. No? Yung may-ari, may iba pa siyang company. So technically, affiliate yun or
sister company ng company ninyo. O kaya ano pa ba mga related parties? Key management personnel, yung mga C-levels, mga VPs. So magde-define ng key management personnel is of course yung management niyo na i-attest or i-test ng auditor din kung key management nga ba sila o hindi. So, kapag may mga advances, may mga pautang, may mga pakotse, may mga transactions and balances, dinideclare po kasi yan, dinidisclose sa notes to financial statements. So, walang lusot. Kung gusto niyo pong malaman magkano yung sinusweldo ng CEO halimbawa ng Facebook, hanapin niyo po yung Facebook na naka-file sa FS sa SEC. Yun, makikita niyo doon, naka-disclose yung mga remuneration nila sa financial statements nila. Kasi requirement po talaga yun ng batas. So, ayun, ang dami natin nag-discuss mga boss, no? So, segue lang po ako, no? So, sa sobrang dami po ng diniscuss namin, ang question, I'm sure, na nasa utak po ninyo ngayon is, ready ba ako for audit, no? Kung hindi po kayo ready for audit, wag po kayo mag-alala. You can reach out to us dito po sa One CFO at we can help you prepare for your upcoming audit. Marami na po kaming mga ginagawang preparation sa mga kliyente namin para dun sa pagpasok ng year-end. We don't do audit, hindi po kami auditing firm or accounting firm, but we can help prepare. Kasi technically, we do provide mga project-based engagements and consulting engagements that will help you prepare for the upcoming audit. Importante po yung audit, lalo sa mga startups na kliyente natin ngayon. Pag na due diligence po kayo, laging hinihingi yan ng kung sino mang investor. So, importante po na smooth ang maging audit ninyo, mailabas ng maayos yung financials ninyo para maka-attract kayo ng investors or even lenders, no? Especially for next year. So, ayun. So, maraming salamat, Boss Lim and Boss Jones. Mga kakwentuhan, sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa ating episode today tungkol sa paano nga ba maghanda sa year-end or external audit. Kung gusto niyo po ng one-on-one pre-consultation, click niyo lang yung link sa baba para makapag-usap tayo. Okay po. So dun sa mga listeners natin, sa mga boss nating listeners and viewers, please don't forget to like, subscribe, and press the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kwentuhan natin. Ayan. Again, this is Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. See you next episode. Ciao!